Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, Marso 20 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Jinel Baklay, kagkaroon sa aton mga headlines. SDO Iloilo nakakuha na sa 183 ka medalya sa nagapadayon nga Wevra Amit 2026. Bago nga task force sa Western Visayas magabantay sa hulag sa presyo sang gatong. SDO Iloilo nakuha ang dugang pagid nga mga medalya sa nagapadayon nga hinampang sa Wevra Apasi City. Iloilo City Government nagpain sang 9 million pesos para sa mga atleta nga nagpasakop sa Wevra Amit. Climate resilience ng mga puluyan gin-turnover ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa 30 ka mga pamilya sa Banwas, sang Batag. Publiko ginpanugyanan sa DTI nga mag-report sa mga retailer nga naga-hoarding kag profiteering. Biyahe sang jeep sa Iloilo City nagapabilin nga normal sa piyak sang panawagan sang piston nga transport strike. Traffic aid nga naaresto sa drug bypass operation sa Haro ginpadala na sang termination sang ICTTMO. Ang Philippine Sports Commission nag-donate sang dugang nga mga sports equipment sa Pasig City. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. SDO Iloilo nakakuha na sa 183 ka medalya sa nagapadayon nga Western Visayas Regional Athletic Association meet sa Pasig City. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye sa balita ni Marian Grace Eriñeta. Nagapanguna sa gihapon ng Schools Division Office of Iloilo nga Iloilo Giants sa nagapadayon nga Western Visayas Regional Athletic o Conviva Amit 2026 sa syudad sang Pasig. As of 2:52 PM sang March 19, may 54 na ka gold, 47 ka silver kag 29 ka bronze ang SDO Iloilo. Rank 2 ang SDO Iloilo City nga Urban Blaze nga may 30 ka gold, 27 ka silver kag 23 ka bronze. Rank 3 ang SDO Aklan Mikey Maroons nga may 21 ka gold, 8 ka silver kag 25 ka bronze. Samtang rank 4 ang SDO Antique kag ginsudan sang SDO Capiz, SDO Rojas City, SDO Guimaras kag SDO Pasig City. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Eriñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Edungan sang RDRRMC first quarter meeting gintukod naman sang task force sa Western Visayas nga magatutok sa hugot nga pagbantay sang hulag sang presyo sang produktong petrolyo ka mga balaklon sa riyon. Ang task force ang pamunuan sa Department of Interior and Local Government Region 6 kaupod ang mga miyembro ng ahensya sang DOE o Department of Energy, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Office of the Civil Defense, kag Philippine National Police. Suno kay DILG6 Regional Director Juan Jovian Ininiero, tinutuyo sa task force nga siguraduhon nga nagakaigo ang pagpatuman sang price adjustment sa mga gasolinahan sa rehiyon, amuman ang pagbantay kontra hoarding and overpricing. Nagpagwa man sang direktiba si RD Ininiero sa tanan nga local government unit sa Western Visayas nga paandaro naman ang ilatag sa Local Price Coordinating Council. Sa karon, ginapahayag sang DILG Chief nga activated na ang 101
ka mga LPCC sa bilog nga rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government nagpain sang 9 million pesos para sa mga atleta nga nagapasakop sa WIVRA AMI 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emer Rose Santiagudo. Naglabot sa 9 million pesos ang assistance nga ginpayon sa Iloilo City Government para sa mga atleta na nagarepresenta sa Iloilo City Schools Division Office sa Western Visayas Regional Athletic Association o kung WIVRA AMIT 2026. Ginpayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas nga bugos ang suporta sa Iloilo City Government sa mga atleta sang syudad. Yara sa masobra 9 million pesos ang ginallocate sang syudad para sa mga atleta halin pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan. Nalakip sa pondo ang 12,650 pesos nga allowance nga ihatag sa tagsa ka atleta. Ginhatagan man sila sang vitamins, transportation, yung paidalom sa training, kag ginhatagan sang ibang panila nga kinahanglanon. May masobra 800 ka atleta kag coaches ang delegasyon sang Iloilo City sa WIVRA AMIT na padayon nga ginahiwat subong sa Pasig City. Para sa Bagong Pilipinas, Emmanuel Sansugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na turnover sa 30 ka pamilya sa Bata de Iloilo ang 30 ka climate resilient nga mga puluyan sa idalom sang Purok Resilient Program sang Iloilo Provincial Government. Mismo si Governor Arthur Defensor Jr. nagpanguna sa turnover sa mga balay nga may moderno nga disenyo. Ginatagan prioridad sa programa ang mga pamilya nga nahamtang sa mga hazard-prone areas. Sa mensahe sa gobernador, ginpahayag sini nga sa baylo sa evacuation centers, ginhatagan nigtarupangod sa probinsya mga typhoon resilient nga mga balay para sa pagpangapin sa mga pumuluyong Ilonggo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagabot na sa masobray sa kagatos ng mga overseas Filipino workers sa Middle East nga taga-probinsya sa Iloilo ang nag-request for repatriation sandig sa datos ng Iloilo Provincial Office kag Peso. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Peso Iloilo Head Cynthia Dario, ginpahayag niya nga masobra 14,000 ang ilang na profile nga taga-probinsya sa Iloilo nga nagatrabaho bilang OFW sa Middle East. Sa masobra isa kagatos, may 29 na nga nakapauli sa Iloilo as of March 16 sa bulig sang Department of Migrant Workers kag OWA, samtang ang iba ng padayon pa ginaproseso ang papeles. Dugang panidaryo nga kalabanan sa mga nag-request sang repatriation, pangod apektado sila sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Sa bahin sa provincial government, nakahanda naman nga magatag assistance ang gobyerno provincial sa mga magapauli nga OFW, lakip din paghatag financial assistance nga balor 10,000 pesos kag pagpaidalom sa counseling. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Diyan palagyan ni Trade Secretary Maria Cristina Roque ang publiko nga i-report ang mga nakitaan nga mga retailer nga nag-hoard sa mga essential goods ka nag-engage sa profiteering. Ang panugyan ginpabutyag sang Tiglikom kadungan sang pagpaatag nga hindi pagtolerahon sang ahensya ang illegal nga buluhaton sa piyak sa nagapadayon nga krisis sa Middle East. Ginpahanumduman sang Tiglikom nga ang mapamatud-an nga guilty pangatubang sang penalidad si dalam sa Republic Act 7581 o Comprised Act kagiban pangalayi. Ang pinakamalala nga penalidad ginapatuman sa mapamatud-an nga illegal nga nagamanipular sang ila sini nga baligya, may multa nga 2 ka milyon ka pesos kag pagkapreso naman sang 15 ka tuig. Magluwas sa DTI Regional Office, mahimo man mag-report sa mga makaduludang aktibidad sa hotline sang DTI nga 1384 o kung sa email nga sec@dti.gov.ph. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Biyahe sang jeep sa Iloilo City nagapabilin nga normal sa piyak sang panawagan sang piston nga transport strike. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye sang balita. Nagapabilin nga normal ang biyahe sang syudad sang Iloilo sa piyak sang panawagan sa pila ka transport group labi ng piston nga maguntat biyahe. Nangin mataway naman ang pagpatigayon sang rally sa pila ka grupo nga giniwat sa bahin sa Bonifacio Drive sa tubang sa Museo de Iloilo. Sa bahin sa Negros Island Region, nag-deploy naman sang patrol car sang Land Transportation Office Negros Island Region agud magpasakay sa mga na-stranded nga mga pasahero. Sa bahin naman sang Iloilo Provincial Government, ginhanda sang PDRRMO ang ila transport contingency plan. Pananglit may mga ma-stranded nga pasahero sa dalan pagi sa paghanda sang pila ka mga salakyan sang Kapitolyo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Traffic aid nga naaresto sa drug buy-bust operation sa Distrito Sangaro ginpadala na sang termination order suno sa TTMO. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Emer Rose Santiagudo. Hindi na makabalik sa iya nga obra ang traffic aid nga naaresto sa drug buy-bust operations ang nagligid ng Lunes sa Barangay Kamalig, Haro. Ini ang pasalig na retired Colonel Alderico Garbanzos, head sa Traffic and Transportation Management Office sa TTMO. Sunod sa opisyal, napadalaan na nila sa termination order ang nasambit na traffic aid. Gani sa labing madaling na panahon, kakson na siya sa iya nga trabaho. Nakuhaan sang suspected shabu nga nagabalor sang 408,000 pesos ang traffic aid sa ginpatigayon nga drug buy-bust operations sa Iloilo City Drug Enforcement Unit o kung CDAU. Ginapasuni man nga leader siya sang True Brown Style o kung TBS nga gang sa syudad sang Iloilo. Nagalaw naman si Garbanzos nga inina ang pinakauli nila nga personel nga madakpan. Nanindugan siya nga wala sang lugar sa serbisyo publiko ang mga nagagamit sang droga kag nagapasalig nga padayon ng ilang nga pagpatigayon sang internal cleansing sa ilang opisina pinaagi sa paghiwat sang regular nga random drug testing. Suno sa opisyal, yara sa 400 ka empleyado sang TTMO ang ginapaidalang subong sa random drug testing na ginalakipan sang police auxiliaries, green guards, traffic aids kag iban pa. Request for termination order na padala na naton, no? So sooner ma-terminate na siya because there is really nga may ebidensya, no? Atong request na ton may annex na tong police blotter, no, nga sa aton nga Iloilo City CDU. And tani mangin amo na niyang last na may involved kami nga personnel ay kami ga-reminded nga hindi gid pwede kung nara ikaw sa public service. Subong lagi niya ako, no, amon yung schedule tani amon sang amon nga random drug test. So gitapos na kun subong, no, ang police auxiliary, ang green guard, ang SST kag ang ASISO subong ti amo na, no, nag-spot kag random drug test kami sa ila. Part ini sang aton nga mga internal cleansing activities na ginaobra diri sa aton nga opisina. Ang gabahin sa pagpahayag ni retired Colonel Alderico Garbanzos, head sang TTMO para sa Bagong Pilipinas, Emer Rose Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasalig sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa PDRRMO nga ila monitoron ang posible epekto sa transport strike nga ginpatigayon. Inisandig sa direktiba man ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sunod sa Kapitolyo, nag-deploy na sila sa standby vehicles. Agod masiguro nga wala sa may mas stranded nga mga empleyado sa probinsya. Payag sa Kapitolyo may pila ka public utility vehicles nga konektado sa No to PUB Phase Out Coalition ang nagupod sa nationwide transport strike. Bangod sang nagataas nga presyo sang gatong sa tunga sang krisis sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Sports Commission nagdunar sang dugang nga sports equipment sa Pasig City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Naghatag sa sports equipment ang Philippine Sports Commission o PSC sa lokal nga panguluhan sa Pasig City. Gin-turn over ni PSC Chairman Patrick Pato Gregorio ang basketballs, volleyballs, kag footballs nga sarang mausar sa training, school activities kag local competitions. Ginbaton ni Pasig City Mayor Stephen Permares ang donation kadungan sa pagbisita ni Chairman Gregorio sa syudad sa Pasig sa opening sa Western Visayas Regional Athletic Association o Convivra Amit 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 88 hard on the spot sa ginhiwat nga Liberation of Panay Job Fair sa Peso, Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Emer Rose Santiagudo. Naglabot sa 88 ka aplikante ang madinalagon nga na-hired on the spot sa ginpatigayon nga Liberation of Panay Job Fair sa Peso, Iloilo City sa Miyerkules.
Sa 5,000 ka aplikante, 88 ang gilayon ng kakuha sang trabaho, samtang 485 naman ang qualified para magproseso sang employment documents. Kag nasobra 700 ang gin-schedule para sa interview. Ang isa ka adlaw nga job fair ginhiwat sa Robinson's Place, Iloilo, kadungan sang Victory Day sang Miyerkules. Yara sa siyam ka BPO companies kag 41 ka mga lokal nga kumpanya ang nagpasakop sa nasambit ka job fair kung sa diin nagtanggal sila sa trabaho sa BPO, construction, healthcare, logistics kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Sonsugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. SDO Iloilo nakakuha na sa 29 ka mga bulawan nga medalya sa Para Games. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nakakuha na sa 29 ka gold ang SDO Iloilo sa nagapadayon nga Para Games sa Wivra Ami 2026. Sa official medal tally sa Wivra Ami 2026 as of 2:52 p.m. sang March 19, magluwas sa 29 ka gold nakakuha man ang Iloilo Giants sang 12 ka silver kag 5 ka bronze. Ang Golden Warriors sang SDO Capiz nga nagapangaduan sa Para Games nakakuha naman sang 5 ka gold, 5 ka silver kag 2 ka bronze. Ang Mighty Maroons sang SDO Aklan nga rank 3 ang may 2 na ka gold, 9 ka silver kag 3 ka bronze. Rank 4 naman ang Blue Islanders sang SDO Guimaras, rank 5 ang Urban Blaze ng SDO Iloilo City, rank 6 ang Red Sprinters ng SDO Antique, rank 7 ang Yellow Thunders ng SDO Rojas City, kag rank 8 ang Pindados Bravehearts ng SDO Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pila ka mga nabiktima sa bagyong Tino sa Kulasi Antique ang nagbato na sang ilang cash aid. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si Marian Grace. Nagbaton sang cash aid ang masobra 800 ka pamilya gikan sa munisipalidad sang Kulasi Antique nga naapektuhan sang Bagyo Tino gikan sa DSWD Field Office 6. Gimpayag sa regional office nga ang 809 ka benepisyaryo mga slightly kag severely affected sa bagyo. Nagbaton sa tig 10,335 pesos ang mga severely affected nga pamilya kag 5,369 naman ang slightly affected nga pamilya sa idalam sa emergency cash transfer o kon ECT program. Ang pagbanagtag sang assistance kabahin sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga padayon ang pagbulig sa mga naapektuhan tungod sa ilang nga pag-recover. Samtang naghiwat man sang online registration sang basta beripikado mabilis ang serbisyo o kung BBM serbisyo nga isa ka digital platform nga nagausar sang PhilSys ID para verify ang kliyente sang ahensya para malikawan ang duplication kag mangin epesyente ang pagdulong sang social services sa mga nagakinahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sea-based seaweed nursery ginpahamtang sa Suwa sa Banwa sang San Dionisio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Nagpahamtang ang Iloilo Provincial Government pinaagi sa Provincial Agriculture Office sang sea-based seaweed nursery nga may 6 ka HDPE floating basket sa baybayon sang Barangay Suwa sa San Dionisio. Katuyuan sini nga masabat ang problema sa seaweed industry sa Northern Iloilo, partikular sa kinanglanon sang masaligan nga kuluwaan sang kalidad nga seaweed seedlings. Ang disenyo sang nursery gin-adopt gikan sa pagtuon sang University of the Philippines Visayas College of Fisheries and Ocean Sciences. Kinaduso sini ang HDPE nga floating baskets para sa propagation kag maintenance sang seaweed planting materials. Ang nursery ang igatatap naman sang SWA Seaweed Growers Association nga ginalauman nga makabenepisyo sa mas ginpaayo nga seaweed strains, technical assistance kag technology transfer. Magasuporta man ang seaweed nursery sa ginapaabot nga Seaweed Culture Laboratory nga ipahamtang sa Northern Iloilo State University Concepcion Campus. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton siyang bagong ambulansya ang siyam ka mga ospital sa nga ginapadalagan sa provincial government sa Negros Occidental. Kada balay bulungan gintagaan sa isa ka bagong ambulansya. Lakip sa mga nahatagan ng Mount Teresita Halandon ni Provincial Hospital sa Silay City,
Cadiz District Hospital sa Cadiz City, Lorenzo Zaico District Hospital sa Kabangkalan, Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa La Carlota City. May bago man nga ambulansya ang Ignacio Arroyo Memorial District Hospital sa Isabela, Valeriano Gatuslao Memorial Hospital sa Himamaylan, Valladolid District Hospital sa Valladolid, Eleuterio de Sena Memorial Hospital sa Hinubaan, kag Merceditas Montilla District Hospital sa Sipalay City. Radyo Pilipinas News. Fathers Group sa Kabangkalan City, Negros Occidental nagbaton sang 300,000 pesos nga livelihood aid gikan sa DSWD Pamana. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagbanos ang livelihood aid ang isa ka grupo sa mga tatay sa Kabangkalan City, Negros Occidental gikan sa Department of Social Welfare and Development kag Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o kon OPAPRO pinaagi sa payapa at masaganang pamayanan o kon pamana program. Gimbaton sa Overflow Fathers Association ang 300,000 pesos nga livelihood grant bilang suporta sa Rice Retailing Enterprise ang asosasyon. Gimpangunahan ni DSWD NIR Regional Director Arwin Raso ang pag-turnover sang assistance kaupod ang pila ka mga lokal nga opisyales kag UPA-PRO. Sa iya mensahe, gipahayag ni RD Raso nga ang involvement sa mga tatay sa asosasyon nagapakita sang ila katungdanan sa pagtukod sa malig-on nga komunidad. Ang pamana isa ka programa nga gindisenyo sa pagpasanyog sa paghidait, pag-uswag kag paghiliusa sang katilingtan sa mga mahuyang kag indi maserbisyohan nga mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DSWD NIR nakarelease na sa masobra 1 bilyon ka pesos nga emergency cash assistance sa mga napiktuhan sa bagyong Tino. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Nakarelease ang masobra sa 1 billion pesos nga emergency cash assistance ang DSWD Negros Island Region sa masobra sa 185,000 ka pamilya gikan sa 14 ka lokal nga panguluhan sa rehiyon nga naapektuhan sa bagyong Tino. Ang mga benepisyaryo gikan sa Bagos City, Binalbagan, Himamaylan City, Hinigaran, Isabela, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, Pulupandan, San Enrique, Valladolid, Bacolod City, kag Canlaon City. Pangayag sa DSWD NIR padayon ng ila pagpaninguwa para gilayon nga mahatagan ang tanan nga kwalipikado nga benepisyaryo bilang bulig sa ila pagbangon. Ang pagpanagtag sa financial aid kabahin sang emergency cash transfer o ECT program sang DSWD kag naisuno man sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang mga komunidad nga apektado sang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Trabaho igatanyag sa hiwaton nga simana sang Iloilo Job Fair sa maabot nga bulan sang Abril. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Hope Torichante. Kadungan sa selebrasyon sang Semana sang Iloilo 2026 sa Abril, may hiwato naman nga job fair ang Iloilo Provincial Capital. Nagapang-agda ang Office of the Provincial Public Employment Service Manager sa mga nagapangita sang trabaho nga mag-upod sa Semana sang Iloilo Job Fair sa Abril 9 sa Casa Real de Iloilo, halin alas 9 sa aga, tugtog alas 3 sa hapon. Bukas ini sa mga fresh graduate, skilled worker, kag job seeker nga nagapangita sang bag-o nga career path. Panugyan sang Peso Iloilo Province, magdala sang madamo nga kopya sang resume. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:26 sa aga. Radyo Pilipinas. Kaya inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Biyernes, March 20, 2026 sa dugang pang mga balita kag impormasyon. I-share, i-follow kag like lang aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Sir Sherwin Marcuia, good morning. Pastor Leo Galvan Claridad, Sir Magdaleno Fajardo. Salamat gid sa inyo sini nga pag upod diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga programa. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas
Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.